Hello. Kumusta? May adlaw kan kung tanan makisunan makasampiak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingod na. Kung doon ay hidog mo tungod sa tumang kakapoy kaluya. Ang imong mga pulong may magadasi kanya sa pagtindog. Time check it is now 7:40 in the morning. Ano na po? Friday, 29th of August 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano, patapos na po yung yung buwan na ito, magsi-September na po. So dito po tayo sa binansagan na city that never sleeps. Ano ba yung city that never sleeps? Walang iba kundi itong New York City. Kasi sobrang bilis dito ng buhay. Tinatawag na fast life dito eh. Lahat ng mga establishments almost 24/7 naka-open. Lalo ng mga fast food chain. Lahat na lang dito. Ang kagandahan lang dito, pwede kang at least 2 jobs. Yung iba 2 or more pa, 2 or 3 jobs. Kung kaya lang ng katawan mo, walang problema yan. Pero babalik din sa katawan mo kung kaya huwag mong kakalimutan na your health is your wealth. Kung kaya sa mga kababayan natin na nagtatrabaho 2 oras, 3 oras, nagtatrabaho ng mga 16 hours to 20 hours sobra-sobra na rin yan eh. Okay lang paminsan-minsan pero ganun talaga yung buhay dito kasi marami tayong sobra kasing taas ng taxes natin na binabayaran dito. Sobra kalahati. Naalala ko nung panahon ng pandemic, 3 or 5 times kaming binigyan ng stimulus check yung sa gobyerno. So mga bali 3,000 yun. Pero yung nakuha lang namin 1,052. Kung baga sobra sa kalahati, hindi pa nga kasi 1,500 sana pag kalahati, pero 1,052 lang yung nakuha namin bawat 3,000 na stimulus check. So wala naman tayong pinoproblema diyan kasi may napuntahan naman talaga yung tax dito. Hindi katulad sa atin na flood control pa lang, wala na, patay na tayo dyan. Nakukontrol na sa mga bulsa ng mga buhaya. So ngayon, ano ba pwede natin pag-uusapan? So alam naman natin na ang gobyernong bangag ngayon i-obsess sa mga Duterte. Ngayon gusto nilang gigipitin ng mga Duterte. Ang mga Duterte ay masama daw. So ngayon lumabas na yung pakunti-kunti yung mga katarantaduhan nila. So ngayon gusto namang i-divert yung mga attention sa mga totoong issue. From Tatay Digong dinala sa dahig, tapos si Kibuloy tapos sinasabi na si Kibuloy daw dadalhin dito sa US. So di natin alam kasi pag may puputok na issue mayroon silang pang divert na taktika. So ngayon naman itong flood control na sabi ni Marcos na guni-guni lang, gusto naman siya yung mag-iimbestiga. Alam naman natin na siya yung problema. Tapos ngayon itong kamakailan lang itong publicity stunt, kung baga stage drama ni Lacson at ni Hontiveros. Bakit ko nasabi? Base sa opinion ko lang ito. Kasi tingnan mo, pati si Virus, 'di ba? May kakaharapin ng kaso diyan kasi magpa-file na yata si Jing Paras, si Attorney Tupasio at yung isa pang lawyer diyan about nitong diyan sa ethics complaint about sa mga tanim witnesses ni Hontiveros. From formally din at yung kay Kian de los Santos na yung namatay, at saka marami pa, meron pa yung yung latest, at ang dami-dami pa kung baga naka-pattern na yung mga ginagawa ni Risa. Dapat na talaga, maitigil na talaga yan kasi paano ba yan? Ikaw yung tinatawag na honorable pero ikaw yung nagpasimuno ng mga katarantaduhan, kabulastugan. So ngayon, itong stage drama nila ni Lacson, wala naman sanang problema kung talaga sila, kung para talaga sila sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, salot sana tayo dyan. Pero ang problema, ito si Lacson. Lagi niya sinasabi, ang problema, ito mga contractors, ito nangungurap, ito ilang porsyento yung nakukuha nila. Matagal ka na dyan, ang tagal mo ng senador, wala ka pang nagawa. Puro ka lang parang aso lang na ngawa, tahol lang tahol, pero walang ginagawa. Wala namang naihabla, wala namang naipasatupad na batas na talaga. Kung may batas man, dapat may mahabla talaga. Wala, puro lang ngawa. If I'm not mistaken, I'm not so sure if what year was that, si Ping Lacson pumunta sa amin sa Negros, kasi college life ko, mga ilang dekada na yun, 2001 to 2005 ako sa college. 2005 ako nag-graduate. So I'm not so sure, within the bracket of 2001 to 2005 pumunta yan si Ping Lacson. Ang tangkad pala nito ni Ping Lacson. Sikat na sikat siya nung panahon niya.
ano siya, PNP chief. Tapos sobra siyang stricto, ganun. Tapos may pelikula pa nga yung buhay niya na si Ruben Padilla yung nagsasadula ng ano niya, life story ni Ping Lacson. Tapos nagbigay pa nga si Ping Lacson doon sa presidente ng eskwelahan namin, State University yun eh. Nagbigay ng ilang milyones yun para daw pangtulong sa school buildings namin. Hindi natin alam kung school buildings or ano yun, hakot sa bayad sa pambuto din, mga butante. Kasi panahon ng eleksyon yun eh. Tapos yung presidente pa namin may anomalya pa sa corruptions. Ngayon tumatakbo ngayon ng mayor sa lugar namin, hindi nanalo yun. Tumakbo din ng gobernador, hindi nanalo. Kasi ano, may bahid talaga na corruption. Mahilig mag-corrupt. Tapos yun pang isa sa mga contractors doon sa school namin. Yung anak niya yung ano, nagmamayari ng yung mga Isuzu Elf, yung mga maliit, tapos yung mga sand and gravel, yung nagmamayari, yung anak niya. Kumbaga yung construct doon mga material sa ano, pamilyar lang niya. Tapos may ano pa kami, 2 CR doon. Way back 2001. Sabi nung isang broadcaster na ano, teacher namin sa economics. Sabi niya, tingnan niyo yung 2 banyo din, 2 CR. Tag 500 million each yan. 500 million yung sa lalaki, 500 million din yung sa babae, bali 1 million yan. Pero pag papasukin mo, napaka-normal lang eh. Ayun, tingnan niyo yan, tapos 500,000 each. Way back 2001 yun. Ang laki na ng 500,000 noon. Ngayon, mas wala nang ano yung 500,000. So anyway, ngayon ito si Lacson. Bakit ba natin talaga, base sa ano lang, opinion ko, bakit ko ba na ano talaga si Lacson? Kumbaga na criticize. Dahil sa puro lang siya ngawa na ngawa. Parang si Magalong din. Pero okay naman sana, bibigyan ko si Magalong ng ano, benefits of the doubt na hindi siya nagpapakitang tao kasi baguhan lang si Magalong, pero si Ping Lacson ang tagal na niya. Pero ang problema kasi ni Magalong is si BBM yung kasama niya ngayon, so hindi talaga ako diyan, wala akong believe diyan. Tapos ito si Ping Lacson, kasama niya si Hontivirus. Tapos makikita mo talaga yung parang script nila. Tapos ang gusto lang palabasin ni Ping Lacson na itong mga contractors lang talaga. Sino bang pwede nating sisihin diyan sa flood control? Kung hindi pa, kung ano pa talaga, matikas itong presidente natin at hindi bangag at may ano talaga, may accountability and ano talaga, may credibility siya, hindi mangyayari ang ano, yung corruption na ganyan. Bakit hinihintay pa niya na ano ngayon, almost 4 years na, hindi siya kumikilos. Pinagmalaki pa nga niya dati na 5,000 ano yun yung flood control ano project natapos na. Ngayon kay Palpak, todo sisi na siya. Wala talaga. Kung kaya't ngayon pati si Tory, kawawa din si Tory. Sinuka na rin, nakarma din si Tory. Kasi itong gobyernong ito kung magagamit ka lang niya, okay. Pero pag hindi na, itsapuira ka na. Ganun lang yun. So ang atin lang itong sa publicity stunt niya, no. Hindi ako believe sa anong ginagawa ni Ping Lacson eh. Tapos siya yung kinakaptured ng ano, media. Kasi itong media hindi man pwedeng bigyan ng credit si Marcolita kasi galit na galit din sila kay Marcolita kasi si Marcolita yung nagpasara ng ABS-CBN. Tapos ang nagmamayari din itong mga malalaking media outlet sa atin, ito din mga politiko or else malaki yung shares nila. So wala. So kaya galit na galit sila kay Marcolita. So ano na mangyayari ngayon? Tapos meron pa tayong narinig itong sa Ebante nagkomentaryo siya, kung baga nagrebat siya sa sinabi ni Baste. So sabi niya na bakit hindi niya tanungin sa kapatid niya si Pulong kung ano yung nangyari sa flood control niya, yung mga budget diyan nung panahong presidente pa si Tatay Digong daw sa 2016. So ngayon sinupalpal siya ni Pulong, sinabi ni Pulong hindi naman bahain itong Davao yung lugar namin, pero pag bumabaha madali lang humuhupa yung tubig baha. Hindi katulad sa inyo na naging swimming pool dyan at saan na yung pira nyo. Yung sa akin walang problema kasi pag gusto nyo talaga transparent naman, may mga hinsya dyan kukunin nyo yung mga datos sa mga ginagastos namin. Totoo naman, makikita mo man talaga sa epekto. Ito na mismong panahon or baga itong natural talaga natin,
mga ano calamity, ito na talaga nagpa-fact check sa mga ginagawa ng gobyerno natin. Kasi kunting ulan lang wala, bumabaha na diyan sa mga Luzon, ganun. So wala. Tapos sabi ni Abante, nagsabi pa siya na madadamay kaming mga mga magagaling. Kaya pala dumidila siya, magaling pala, genius kasi Einstein. Oy, yun. Pero Abante, kasi si Abante, di ba, nagdidila, tapos nagmamalaki na nagmamagaling na talaga, magaling siya kasi sabi niya na madadamay kaming magagaling. Kasi sa tingin niya sa sarili niya, genius siya, may pagka-Einstein. Kaya nga nagpakita ng dila, parang si Jim Paredes. Pero ito lang masasabi ko, kung magaling ka talaga dyan, nananalo ka sana ng congressman dyan sa lugar nyo. Kung kaya tinatawag ka ni Pulong na pastor ka na lang, hindi ka pwedeng matatawag na congressman, hindi ka man nanalo. Nakaupo ka lang dyan dahil pinaupo ka ng na isa pang tulunggis dyan sa sa Comelec, si Comelec chairman Garcia. At sana malang maimbestigahan din ito eventually, kasi pati si Garcia gusto ding mag-iimbestiga dyan sa flood control. Pabida-bida kayo kasi may sinyas kumpas din kayo sa amo nyo dyan sa taas. So wala talaga. Bini Abante itong isa sa itong demonyong pastor, kasi siya yung nagritual dyan sa Croquet House, dyan sa Crocodile Farm. Inano niya si Tambaloslos, pinapre-over niya yung mga crocodile ritual dyan. Wala. So dami talagang mga kalukuhan itong bansa natin, itong mga politiko natin. Kaya hindi talaga umuusad itong gobyerno natin. Kung kailan, pero nagkaroon tayo ng magaling na presidente sa 2016, build program talaga. Ngayon wala, naputol na. At kung baga may mga nagsabi diyan, nag-comment na sabi nila na sobra talagang galing ni Tatay Digong kasi sa panahon niya hindi sila nakapagnakaw. So ngayon ang ginagawa nila inagnakaw sila ng sobra-sobra. Totoo naman. Kasi sa panahon ni Tatay Digong ang hirap nyo makarinig lang si Tatay Digong ng kakaunti lang bahid na corruption diyan. Tanggal kayo diyan. Tapos nininimdra pa kayo, isa-shout out pa kayo diyan. Kung kaya or pag pinapababa kayo ni Tatay Digong kasi ayaw din yan na mapahiya yung pamilya nyo, yung pangalan nyo, yung apelyido nyo. Kung kaya tinatanggal kayo kahit kalyado niya. So ngayon sa sobrang hungry nyo na at greedy nyo, nagnakaw kayo ng sobra-sobra. So makikita nyo talaga. Kung kaya itong destiny ni Tatay Digong, sa sinabi pa nga ni Marcolita, ginawa mo yung lahat na wala kang tinitingnan na kapalit or kumbaga you give it all talaga. Totoo talaga yan. Kung kaya yung speech, hindi ko talaga yung may speech si Marcolita na tagos sa puso talaga, na ikaw lang yung presidente na ginawa mo yung lahat pero pinakulong ka, pero wala kang hinihingi na kapalit. Kahit buhay mo, pamilya mo, at kahit ngayong matanda ka na. Kung kaya sabi nga ni Marcolita, baka mapalitan si Jose Rizal na magiging magiging national hero. Sabi nga ni Tatay Digong, okay lang naman siya doon sa likod ni Jose Rizal, lang siya. Tapos may nakita ko itong mabuti talaga na pare diyan sa Cebu. Lagi niyang sinabi na panahon ni Tatay Digong, di ba laging sinabi ni Tatay Digong na kasi di ba sa panahon niya ang daming sumuko na mga pushers, mga drug addict at yung mga iba na nai-rehabilitate. Tapos sabi ni Tatay Digong na hindi na balik kasi ang dami nyo, kahit mag-ihaw pa tayo ng 5 araw-araw. Si Tatay Digong, salita lang yun pero mapagmahal talaga. Kasi ito yung sinabi ng pare, kahit dumami sa panahon ni Tatay Digong, di ba, build program and build more. Ang ginawa ni Tatay Digong, kahit di ba sinabi niya doon sa sa Silda, kahit nakatayo na lang kayong lahat, mas okay pa, parang sardinas na kayo. Pero kabaliktaran yung ginawa ni Tatay Digong. Sabi nung pare, kasi yung pare nagbisita din siya sa mga mga silya doon sa mga sil ng mga preso.
Sabi niya sa panahon ni Tatay Digong, pinalakihan yung mga mga silda, tapos pati yung mga pagkain ng mga priso naging masarap na. So makikita mo talaga na kahit nagsasalita si Tatay Digong na ganun about sa mga priso, pero minamahal pa rin niya. Siya yung typical na tatay talaga na nagmamahal sa anak, pero nagsasabi na ito talagang gagawin nyo kasi pag hindi ito yung mga consequences nyo. Pero ang totoo, mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Kasi sa panahon niya, sabi ng pare, pati yung mga silda nilakihan, tapos nilagyan pa ng mga buildings pa, tapos yung mga pagkain ng mga priso naging masarap. Saksi mismo yung pare sa Cebu. Kaya marami talagang nagmamahal ni Tatay Digong. Kahit minura pa niya itong simbahan, hindi naman niya minura talaga yung simbahan, minura niya yung tao, yung pare na nagpapalakad na nang hindi tama. Hindi naman lahat, may mga mababait naman dyan, may mga mabubuti. Yung mga mabubuti, nakikita nila ng sila open-minded sila na yung sinabi ni Tatay Digong ay hindi para sa simbahan, kung baga para sa tao, sa pare na gumawa ng katarantaduhan. Ultimo mga pare nga sa panahon ni Gloria, binibigyan ng mga sasakyan ng pira, humihingi. Corruption din yun. Meron tayong separation of church and government, pero bida-bida kayo. Hindi talaga, takot na kasi sila na makabalik yung mga Duterte. Kung gaya't ngayon, todo nakaw na sila. Kung kaya't ngayon, pati sa saang sulok ng mundo, makikita mo yung mga taga DPWH, itong mga contractors, pati yung mga sira nilang mga proyekto, kasi bibisitahin na sila ni Marcos, pa-as-if lang si Marcos, iniipoksin na, tapos ayun, pipintahan lang nila yun para hindi makikita yung nag-leakage yung mga nila, yung mga proyekto nila. Tapos yung iba wala pang mga yung kabilya sa Bisaya. Wala talaga. Wala nang gobyerno ngayon. Tapos ito pang si Marco, si Ping Lacson, gusto pa niyang sisihin itong mga contractors. Kasi lagi niyang sina-shout out, lagi yung Libistes, mayor ba yun? Nga nagpakulong daw ng contractor. Wala namang problema basta makasalanan yung contractor. Pero ang problema lang, gusto niyang palabasin mga contractors yung masama. Kung baga small, kahit sa Diskaya, kahit bilyon pa yung bilyones pero nakuha niya, hindi naman ibig sabihin na hindi dapat siya magbabayad diyan. Dapat din Pero mga small fishes pa rin yan sila. Kung pwede din na malaki-laki naman, na police 2.0, pero kahit mga bilyones pa rin sa kanila, wala pa rin yun. Kung kaya sabi ni Marco Litak, akala nyo siguro talaga ako dyan sa yung target ko, yung mga contractors, yung target ko yung mga politiko. Kasi naman yung mga politiko, sila kasi yung naglalaan ng mga proyekto dyan, at hindi ka kukunin kahit sino ka pang contractor pag hindi ka kaalyado nila, pag hindi ka tauhan nila. Kung baga nga, sabi ni sino yung nagsasabi na sa proyekto, kung kaya naging substandard na lang or ghost project, kasi wala na, kasi doon pa mismo sa doon sa Congress, doon sa politiko, sa congressman, sasabihin na okay, 40% sa akin. So at tong contractor kukuha din ng 20%. Tapos wala. Tapos itong DPWH pa, kasi ang DPWH, itong establishment natin, yung DPWH, wala kasi tayo, limited lang yung resources natin, yung mga machineries. Kung kaya kumukuha talaga ng mga contractors, yung nagsasubcontract. Tapos itong mga taga DPWH, sila lang yung nag-facilitate. Mag-check lang yung mga tauhan nila kung ginagawa pa yung proyekto. Pero kuntsaba na lang, kuntsaba yan lahat. Kumbaga drama-drama lang nila. Ultimo din yung taga-COA na taga-check. Kahit hindi kompleto or hindi natapos or ghost lang yun, ina-approve. Kung baga division of corruption talaga, corruption to the core. Wala. So anyway mga kasampiat, maraming salamat po sa ating lahat at God bless po. Mabuhay po tayo.